Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kaban Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong 20 to 26. Maraming salamat sa inyo lahat. At saka, maaari ito is vice versa ha, Pisces. Nangyayari or mangyayari pala. Okay, sa nakita ko sa iyo ngayon dito, yes, may mga achievement, happiness, fulfillment ako nakikita sa iyo. Lalo na pagdating sa iyong career or pagdating sa pera mo is magkakaroon ng development. Sa nakita ko rin dito, may uumpisahan ka. There's a new beginning ka na i-create or i-develop. Sa nakikita ko dito, no, may pagkakaroon ng pagdi-develop. May magkakaroon ng isang decision making. Ako na nakikita na maaring umpisahan mo either a project or magkakaroon ka ng mga new beginning ng yung journey, no? Ibig sabihin, may magtatapos na sa buhay mo o may tatapusin ka na. Kumbaga, you have an idea to pursue this time. Sa nakikita ko to, may pagpapasyahan ka dito. You given a hard work or hindi yung i-commit mo yung sarili mo doon sa gagawin mong idea, no? Or you need to commit yourself dito. Maaring may tao nakakausap sa'yo, no? Na maaring magulang mo or kapatid mo. Yun nakita ko to. Or your boss. Makakausap ka daw ng text or messages. May bagong tao ako nakikita sa'yo dito. Maaring matagal mo na siyang kilala o nakakausap mo na siya or sa iba ito is bagong tao na magkakaroon ka ng connection. Doon sa lovers, ano, sa iba sa inyo. May new connection. May tao dito na gusto niya ng gusto niya magkaroon ng development sa iyo. May tao dito, maring kapatid mo, kasama mo sa trabaho. Okay, sa nakita ko sa iyo dito, may iba sa inyo maaring you have a travel, no? Or you're thinking for a travel after a 6 months or by June. Ako nakikita dito, April, May, June, July, August, September, October, mga ganyan. Or 6 days, 6 weeks, 6 months, nangyari na or mangyari pa lang. Yan ang nakikita ko. May mga sitwasyon na pagod ka na. May mga sitwasyon na maaring abandonahan mo na. May mga, you try to make it balance or control ngayon. Or you need to control either to a money, a relationship, or any foundation. Trabaho mo yan, kasama sa any foundation. Kailangan mong kontrolin or kailangan mo magkaroon ng balance doon sa bagay na yun o sitwasyon na yun. Sa nakita ko to, may mga gagawin ka na multiple tasking or mga priorities this time. May mga magsisimulang muli or beginning of a cycle happen sa buhay mo, either opportunity or pagtatahak ng panibagong direction sa buhay mo dito. Magkakaroon ng isang celebration sa nakikita ko dito, kumaga magkakaroon ng pagbabago or there's a healing situation happen sa buhay mo, either sa iyong trabaho, sa iyong emotion, sa iyong pamilya, sa relasyon mo. Yan sa nakita ko to, magkakaroon ng healing or mga pagbabagong mangyayari or need to heal, no? Sa nakita ko dito, magkakaroon ng getting together, either a family unity, reunion, close relationship, may mga surprise parties, event, or may mga coming home. Maaring uwi ka ng Pilipinas, kaya after 4 months, or 4 days, 4 weeks, nangyari na o mangyari pa lang, ganyan. Or, iba sa inyo is something celebration. Ako nakikita, siguro, after 4 days for may celebration or nakaraan na o mangyayari pa lang sa iba, uwi ka ng Pilipinas or may magagaling ng ibang probinsya. Sa iba sa inyo ha, o may pupuntahan ka na wedding, ganyan. Tingnan nga natin. Sa nakikita ko sa'yo dito, may tatahakin ka na bagong sitwasyon sa buhay mo o bagong you abandoning something into your life. You want to abandoning. Tingnan ko nga.
May iniisip ka. Magkakaroon ng communication, sa tao. Okay. May either ikaw or siya is naghihintay ng communication sa'yo. May tao na nag-iisip sa'yo or you're missing someone, no? Maaring kapatid mo, anak mo, or malapit to sa puso mo. Yan, maaring naghihintay siya to communicate sa'yo or ikaw naghihintay to communicate sa kanya. No, ako nakikita dito. Parang nagkaroon ng distansya sa inyo eh. Ako nakikita dito. May mga sitwasyon na you're hiding your feelings dito sa nakikita ko dito. No? Parang hinahide mo yung nararamdaman mo dito. Kung titignan ko dito, may mga iniisip ka. May mga bagay o sitwasyon ka na you want to leave behind. Ang nakikita ko dito. Or andito yung sitwasyon na you want to release all the baggage or you need to release all the baggage from the past situation or i-release mo na yun kasi you are going toward to a new direction sa buhay mo. Kumbaga, aalis ka sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore, ganyan, sa nakita ko dito. Or naiisip mo yung sitwasyon na yon na gusto mo nang umalis o gusto mo nang talikuran o gusto mo nang abandonahin. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Pero may makikipag-communicate sa'yo. Yun ang nakikita ko. Or you communicate. May mga plano ako nakikita sa'yo eh. Yan. You need to forward yung mga plano mo, no? May mga sitwasyon na you want to explore. Ganyan, sa nakita ko dito. Siguro in the past, may isang sitwasyon sa buhay mo na maaari nagkaroon ng pagsisinungaling, hindi naging totoo, nagkaroon ng betrayal, pangloloko, pandaraya. Ay, yung iPad natin. Yun na nakikita ko sa'yo. Maaring nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa isang tao, no? Ako nakikita. And maaring naaalala mo yun, nare-reminiscing mo yung mga naganap o nangyari in the past. Ay, ano na yan? Tapos na po ito. Tingnan natin. Tatanong ko ha. Ano ba yan? Tapos na raw. Ano ba mangyari? Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, ang daming kumbaga may mga naganap na nangyari sa buhay mo, no? Mga problema, struggle, problem, massive changes happen in a foundation or maaaring sa trabaho mo, sa mga karelasyon mo, o any foundation na yan, sa nakita ko dito. And then also, handito na rin yung lakas ng loob mo o pagbabalik ng lakas ng loob mo. Kaso ang nakikita ko pa rin sa'yo, you try to analyze or nagkakaroon ka ng progressing or you need a progressing doon sa bagay na yun, no? Sa nakikita ko dito. Kasi hindi ko nakikita yung stability noon sa nakikita ko dito. Maaaring may mga hinihintay ka pa, ganyan. Pero you have an idea to pursue dito, sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon na gusto mo nang abandonahin, you're going toward to a new, and then also, handito ka rin sa sitwasyon mo na there's a chaos, ako nakikita dito. Hindi ko alam mo why, pero nagkaroon ng chaos or nagkaroon ng may tao na naging disloyal sa'yo. May tao na naging sinungaling or maaring sumandal sa sa'yo or a relationship na hindi naging maganda, no? Sa nakita ko dito. May taong makasarili sa Kim. Ako nakikita dito, there's a danger person or a danger foundation, either a family, work, kapatid, karelasyon, ganyan. Naging masyadong danger. Pero nakita ko dito, isa sa inyo, kung this is a relationship, isa sa inyo is naging patient naman sa nakikita ko dito. Yun nga lang, there's something happen na hindi inaasahan. Kumbaga, nagkaroon ng mga unexpected situation. Yun ang nakita ko dito.
Ingat ka, no? Kasi may tao dito na parang mapagpanggap. Magkakaroon ng offering or may tao dito na parang hindi siya magiging totoo eh. No? Or maaring ikaw, hindi ka nagiging totoo sa sarili mo. Ganyan. Or someone na pinipilit mong i-analyze o i-progress yung bagay na yun. Pero ang nakikita ko dito, hindi pa siya stable. Pero sabi dito, alam mo, you need to follow your heart. If you want to abandon something into your life, basta alam mo na this is the right na sitwasyon para sa'yo, gawin mo daw yun. Kung alam mong nasa tama ka sa nakikita ko dito. Pero sinasabi rin dito na bago ka tumahak ng ibang sitwasyon, i-try mo daw na i-analyze, i-progress, or maging patient ka na pag-isipan mo na yung mga bagay o sitwasyon na yon sa nakita ko dito. Bago ka mag-going to a new situation sa buhay mo. Maring may iba dito, nalilito kayo, no? Sa nakikita ko ito, may mga pagkalito. Kaya rin maring may mga gusto kayo abandonin pero nalilito kayo. May mga gusto kayong gawin pero nalilito kayo. May mga gusto kayong, maaring iba dito is may mga gusto kayong balikan pero nalilito kayo. Yun ang nakikita ko dito. Or someone dito is nalilito. No, maaring may tao dito. Paano mo lang sa'yo, maaring may tao dito na gustong bumalik o gusto makapag-ayos sa'yo pero nalilito siya. Parang hindi yung sitwasyon na gusto niyang buuin muli itong foundation na to pero hindi ko nakikita yung ano niya, action niya, or hindi ko nakikita yung gagawin niya kasi hindi pa siya stable. Nalilito pa siya dun sa gagawin niya. Siguro nasa pag-iisip siya na dapat ba, kailangan ba. Sa tingin ko dapat, if ever na gano'n na if there is a foundation, kung alam mong tama yun ha, kung alam mong maganda, no, gawin mo. Follow your heart dito sa nakita ko dito. O sa iba naman dito, maaring may tao dito na naiirita, no? O ikaw baka naiinis ka, naiirita ka. Ganyan. Sa isang tao. The Fool. Ibig sabihin, may isang sitwasyon sa buhay mo na kailangan mong gawin ang lahat or kailangan mong magsimulang muli o umpisahang muli yung bagay na yun. Kasi this is a beginning. Ibig sabihin, if this is a family, money, or trabaho related, kailangan mong kailangan mo magsimula muli from the basic or from the zero, ganyan, or umpisahang muli yun, o umpisa ka ng mga bagong strategy mo, ganyan, sa nakita ko dito. Yun ang nakikita ko Halimbawa, kung may problema ka sa pera or you're jungling to a money, o di anong kailangan mong gawin? Diba? Kailangan mo uli magsimula ng panibago, mag-ipon ka uli, o kung this is a family related or work related, ibig sabihin, go back ka sa basic muli, di ba? I-reset mo uli yung sarili mo o i-reset mo uli yung mga gusto mong gawin para magkaroon ng stability dun sa bagay na yun o sa sitwasyon na yun. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, you have a knowledge. May knowledge ka dito paano mo uumpisahang muli yung cycle ng buhay mo. Or or opportunity man yan. Or ano yung mga sitwasyon na kailangan mo itapusin na. Yun. May knowledge ka. Ay, ba't ito? Tower na naman, dalawa yung tower mo. May mga tension na hindi pa talaga tapusan.
Ano po ito, universe? Ay, ay, ay. Okay, merong kang tutulungan or may tao na hingi sa'yo ng tulong? May tao na nagsisinungaling dito. Yun ang nakikita ko. Or maaring ikaw, may mga sitwasyon na hindi mo kayang ikat pa sa buhay mo, o may mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng doubt, may mga lack of clarity ako na nakikita sa iyo. Lack of clarity for a plano, or hindi yung sitwasyon na you're planning for something pero hindi mo pa ma-pursue yun sa nakita ko dito. Yung maaring nalilito ka pa, nagkakaroon ng creative block sa'yo, negativity, or nagkakaroon ng distraction sa'yo. May mga unproductive situation ako na kahit na alam mo naman na dapat gawin o dapat i-end, nagiging unproductive. May mga missed opportunity rin ako na nakikita sa iba sa inyo dito. Parang handle ka sa sitwasyon mo na you don't know how to proceed, ano, if you take it action or not, if you're deciding to stay or you go. Nagkakaroon ka kasi this time ngayon ng option sa buhay mo no. Pero sabi dito, you need to keep moving to reach your goal, kung ano man yung goal na gusto mo mangyari, kung kinakailangan na hanapin mo yung sarili mo, or mag-another new path ka, o may mga sitwasyon na kung kinakailangan mo, ito na naman si Fulo, kung kinakailangan mo i-withdraw yung mga dapat i-withdraw, let go yung mga dapat i-let go, or change a decision making, ako nakikita sa'yo dito. Yun. Nagkakaroon ka ng disappointment maaring sa tao na malapit sa'yo, or nagkaroon ng biglaang disappointment sa tao na malapit sa puso mo, or malapit sa'yo itong tao na to. Pero maaring sa iba sa inyo tapos na yun, pero andun pa rin yung sitwasyon na maaring bit-bit mo pa yun, yung emotion na yun sa nakikita ko dito, no? Para sa'yo, hindi pa yun tapos. Kumbaga, handun pa rin yung maaring sama ng loob o thinking dun sa sitwasyon. Bakit puro sword? Ang dami mong iniisip. Someone need to heal. Siguro when it comes to family, work, or relationships, someone need to heal. May mga sitwasyon ako na nakikita na maaring hindi nagkakaroon ng pag-uusap, or maaring may mga blila ka na, or someone's blocking you. Ano nakikita ko dito? May mga sitwasyon na pilit mong binabalanse. May mga sitwasyon na hindi ka makapag-desisyon this time, sa nakita ko. Pero hinihiling mo na magkaroon ng pagbabago doon, o magkaroon ng pero you feel pain, no? Sa nakikita ko dito, andito yung sitwasyon na nasasaktan ka doon sa bagay na yun. Ay, bakit ganun? May tao na aalis, sa nakikita ko dito, or may travel ka, parang ganun. Or someone's is lalayo sa'yo, or may separation, ako nakikita ko dito. Sana no, kung maglalayag kayo, parang may maglalayag. Sana walang walang mapahamak na about parang there's something happen na parang there's a loss, or may wag naman sana, syempre. Paano ko ba i-explain to? Ano sa karagatan? Ano ba tawag doon? Maaring either maaring may sakuna sa karagatan, or may sakuna sa eroplano. Yun na nakikita ko na magaganap. Siguro after 3 days, 3 weeks, 3 months, or nangyari na. Or by June. Wag naman sana, syempre. Ganito nga itong justice. May nabimiss ka, sa nakikita ko dito.
O may naaalala ka, maaring nare-reminiscing mo yung mga nakaraan sa buhay mo, maaring mga anak mo, kapatid mo, mga kabarkada mo, kaibigan mo, o karelasyon mo, no? Sa nakita ko dito. Pero may getting together. Magkakaroon ng communication, no? O you want to communicate to someone, pero maaring hindi mo alam paano ka makikipag-communicate o paano mo kakausapin, ite-text mo ba, tatawagan mo ba, parang ganon. Sa nakita ko, may mga gusto kang itama o may mga gusto kang actionan eh. This time, sa nakikita ko dito eh, may mga gusto kang ma-achieve this time. Mag-ingat ka rin ano, wag kang, kung kailangan mo magsalita, magsalita ka sa iba sa'yo. Kuhanin mo lang yung dito kung kailangan mo magsalita, magsalita ka, wag ka lang magbulag-bulagan ano, sa nakikita ko dito. Kung may mga mali, itama mo sa nakikita ko dito. Maaring may tao dito na want to communicate o to say sorry pero natatakot siya sa'yo. Or vice versa tayo. Ang laki na ng pagbabago sa'yo May mga nagbago sa buhay mo. Andito naman si ano. May mga mangyayaring pagbabago sa buhay mo. There's a new horizon happen. Ibig sabihin, nagkaroon ng mga deep wound or may mga pagbabackstab, may mga sitwasyon na pagsisisi, may mga sitwasyon na nagkaroon ng pain, sadness, handun yung may mga nagtaksil o may mga nag-rock bottom. Naghanap ka ng direction in that time sa nakita ko dito and maaring nagkaroon na ng healing dun sa part na yun or kasi there's a new horizon happen na rin sa nakikita ko dito. Andito rin na nakikita ko dito ng pag-uusapan ka, Pisces, o pinag-uusapan ka, no? May mga bagay o sitwasyon ako nakikita sa'yo na pinipilit mong, andito emotions no? Pinipilit mong i-analyze o pinipilit mong i-progress yung bagay na yun sa nakita ko dito. Pero handin yung lungkot, may lungkot ako nakikita sa'yo. Siguro may mga disappointment, may mga isolation, may mga regret or pain ako nakikita sa'yo o may mga nag-fail situation. Pero sabi dito, in a divine timing, mag-focus ka lang daw muna sa sarili mo. In a divine timing, kung ano man yung bagay o sitwasyon na yun, maging patient ka lang daw sa nakita ko dito. Kung kinakailangan mo makipagsapalaran or you need to take a risk, ang nakikita ko dito, i-forward mo yung mga plano mo, follow your heart, sinasabi dito, your wish will come true. No? Dito. Mag-focus ka muna sa sarili mo. Ang sinasabi rin dito. And then, in a divine timing, ibibigay yun sa'yo. Iba sa inyo may pagka-psychic ability. Or you need to trust more to your intuition dito sa nakita ko dito. May mga pagtitiis o pagtitimpe. Mag-save ka to ng money, no, sa nakita ko dito. Siguro andito na rin may mga uumpisahan ka na mga plano this time sa nakikita ko dito. O may mga gagawin ka na ng mga bagong layunin this time, goal, or you're planning for something, ako nakikita dito, or kailangan mo na talagang magplano, no, dito, sa buhay mo this time. Mag-forward ka kasi your wish will come true. Kumbaga na dito kasi sitwasyon, no, huwag mong pang hinahayangan yung mga nangyari o naganap na. Ang gawin mo na lang ngayon is i-embodies mo yung lesson na yun na nangyari sa buhay mo. Kumbaga, the more experience kasi na nararanasan mo, the more na magmamature ka, the more na mas maintindihan mo kung paano patakbuhin yung buhay mo dito, sa nakita ko dito. Pero wag ka mag-focus in a sadness Kumbaga, nangyari na nangyari Diba? Ang kailangan na lang sa'yo dito is to take it action. Na wag nang gawin at ulitin o wag nang mangyari sana yung mga nangyari in the past. If ever na may mga nangyari ganun. Yun na nakita ko. Tingnan ko nga yung 7 of Pentacles. Oh! Naloko na.
Ingat ka rin ano, sa nakita ko dito, may tao dito na hindi ka i-value or someone abusing you sa nakikita ko dito. Andito rin yung situation na may nakita ako na maaring may mga nangutang na hindi makakabayad o may mangungutang na hindi siya makakabayad or may scam ako na nakikita. Hindi kayo lahat, pero mag-trust ka sa intuition mo, huwag ka agad maniwala sa mga salita ng tao sa nakita ko dito. Sana hindi ka ma-scam. No, may scam kasi ako nakita or may tao dito na abusuhin niya yung kabaitan mo. May pang-aabuso. May tao makasarili sa Kim or may tao dito na manggagamit. May pagnanakaw rin ako nakikita ha. There's a betrayal, liar, sinungaling, mabababae, panlalaki, or sneaky person. Mag-ingat ka talaga as in. Pag-isipan mong maigi, ha? Sa nakita ko dito. Kumbaga, halimbawa, mga kaibigan mo, o kaya kung sino man yan nakadikit sa'yo, karelasyon mo, maaring ginagamit ka niya, inaabuso ka niya, o maaring yung company mo, inaabuso ka niya. Diba? O kaya may tao na pinasasakay ka niya sa mga salita niya, yung pala, scammer pala siya. Mag-ingat din kayo sa mga gift string, yung mga dapat sulatan. Mag-ingat kayo ha, yung mga pagpipindot-pindot nyo, mag-ingat kayo ha, baka ma-scam kayo. Siyempre, mas maganda yung, prepare ka sa mga magaganap o mangyari. Diba? General reading tayo. May mga unpaid debit. Baka may mga utang pa kayo ha. Or someone is hindi nakaka-paid sa'yo. Yan, may mga unpaid debit ako nakikita. Maaari may mga binabayaran ka pa. Or may mga dapat asikasuhin. Ingat kayo. Arigatou namaste, God bless.